17 Kabanata. Ang babaeng bayaran. Pagkatapos lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya, at ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan. Pagkatapos napuspos ako ng banal na espiritu, at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Kulay ube at pula ang damit ng babae, at may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato at perlas. May hawak siyang gintong tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya, dahil sa kanyang sexual na imoralidad. Nakasulat sa noon niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan: ang sikat na lungsod ng Babilonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran, at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. At nakita kong lasing ang babaeng iyon sa dugo ng mga pinabanal ng Diyos na ipinapatay niya dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Namangha ako nang makita ko siya, pero sinabi sa akin ng anghel, "Huwag kang mamangha. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng halimaw na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noon, pero patay na ngayon. Pero muli siyang lalabas mula sa kailaliman at agad namang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Makikita siya ng mga taong hindi nakasulat ang mga pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito. At kapag nakita nila ang halimaw, mamamangha sila dahil buhay siya noon, at namatay na, ngunit nabuhay na naman." Kailangan dito ang talino upang maintindihan ng kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Nangangahulugan din ito ng 7 hari. 5 sa 7 iyon ay patay na. Ang isa ay naghahari pa ngayon, at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Ang halimaw na buhay noon pero patay na ngayon, ang siyang ika-8 hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari, at hahantong din siya sa kapahamakan. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. Iisa ang layunin ng 10 haring iyon, at ipapailalim nila ang kapangyarihan at pamamahala nila sa halimaw. Lalabanan nila ang tupa, ngunit matatalo sila, dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. Sinabi rin sa akin ng anghel, "Ang tubig na nakita mo na inuupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa, at wika. Ang 10 sungay at ang halimaw na nakita mo ay mapupuot sa babaeng bayaran. Kukunin nila ang mga ari-arian niya, pati na ang suot niyang damit at walang maiiwan sa kanya. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na maisakatuparan ng 10 hari ang kanyang layunin. Kaya mapagkakasunduan nila na ipailalim sa halimaw ang kapangyarihan at pamamahala nila hanggang sa matupad ang sinabi ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang sikat na lungsod na naghahari sa mga hari sa mundo."